mi, isang araw na naman ng pagpapala at punong-puno na naman nga ng pa-order etong aming munting kusina. At ngayong araw nga, eto yung mga pa-order namin. Iba't ibang klase, may mga ulam tray, mga bilao, merienda package. Yung tinidor mga mi, nakita nyo naman, talagang sadya po yan kasi ganyan po talaga kami mga mi. Pag nagluluto, nakasanayan na po sa kusina. Sinaunang method nga yun mga mi at alam ko, may iba sa inyo na ganyan pa rin yung ginagawa nila kapag merong lutuing karne. Para kasi sa amin, nakakatulong talaga siya na makapagpalambot ng karne. Anyways, eto nga at may pa-order kaming biko. Etong biko namin ay merong latek at naglalagay rin kami dito ng cheese para balanse ang alat at saka yung tamis. Dahil bare months na nga, ramdam na talaga namin yung dagsa ng order, hindi na talaga mapigilan. Same scenario lang din naman yung daily routine namin. Magluluto, mag-ship out, tatanggap ng order, at halos nakasanayan na rin talaga namin etong aming pagluluto dahil halos araw-araw naman ay merong benta. Marami-rami nga kaming ginawang order ngayon, iba't ibang klase, may party box, bilao, bento box. Dahil malapit-lapit na nga ang oras ng ship out nitong bento box, inassemble na rin nila mga mi. Ito nga pala ay worth 85 pesos. 85 pesos na yon ay may kasama na siyang bite-sized lumpia at isang fried chicken. Tapos, spaghetti naman yung pinaka-pasta niya. Kayong pumili kung ayaw nyo ng spaghetti, pwede rin carbonara, pansit bihon, pansit malabon, pwede rin pansit negra. Sa 11 katao nga yung pang alas 9 at pang alas 10 namin, kaya naman eto, pinopondohan na namin ng pinopondohan dahil malapit na nga mag alas 9 at mag alas 10. Kada isang customer mga mi, ang dami talaga nilang ino-order. Eto nga ay sa sedan namin siya ipinabook dahil medyo marami-rami at dalawang set to ng 3.5. Dahil 30 pieces lang naman itong bento box, kasya na to sa motor kaya motor lang yung binook namin. Release na namin ang alas 9 at alas 10 kaya pang alas 11 hanggang pang alas 12 naman yung next na lulutuin namin. Dati kasi para mapabilis yung aming trabaho, kapag magkakapareho yung mga putahe, sinasabay-sabay na namin. Kaso nga lang, mabilis na lamig yung pagkain. Kaya naman ang ginagawa namin, per batch na yung luto namin. Nagsaset kami ng 1 hour para sa aming cooking time kung bilao orders yung aming lulutuin. Pero kapag ulam, nagsaset kami at least 1.5 up to 2 hours kasi nagpapalambot pa kami ng karne. Isang customer kasi, siyam na bilao madalas yung naipapadeliver namin. Yun yung 3.5 bundle namin. Minsan, nagpapadagdag pa sila ng ulam kaya humihigit din talaga sa 10 pirasong putahe yung nailuluto namin sa kada customer. Yun nga ang second batch na lulutuin namin ay meron kaming pa-order na mga ulam tulad ng menudo, afritada, kaya heto, naggagayat na kami ng gulay. Alam nyo ba mga mi, kahit ang dami-dami na naming burner dito sa aming munting kusina, ay kinakapos pa rin kami lalo na kapag Sabado at Linggo kasi ang dami talaga naming niluluto na putahe. Lalo na't pumatak na ang bare months mga mi, nako for sure ang dami na naman ngang nagpapaluto at ang dami na naman ngang dadaan na celebration. Buti na lang mga mi ay good problem naman yung aming pagkaubos ng mga kalan. Ibig sabihin ay maraming nagpapaluto sa amin. Siset pa rin kami ng limit sa pagtanggap ng order. Kung ano lang yung kaya ng kitchen mga mi, yun lang yung aming tatanggapin. Mahirap kasing maghabol sa pagluluto mga mi at hindi mo naman mamamadali ang pagluluto dahil pwedeng mahilaw at pwedeng pumangit yung outcome ng ating ipe-prepare na pagkain. Kung may spasyo nga lang ulit ako dito sa aming kitchen mga mi, ay why not bibili ulit ako nitong panibagong steamer kasi sobrang useful talaga nito sa amin. Napakabilis naming makaluto ng puto. Kung magdagdag ng steamer kasi madadagdagan na naman yung mga putahe na i-steam namin. Anyways mga mi, hanggang dito na lang muna ang aming vlog at see you ulit sa aming tinda serye bukas. Sabado na naman. Bye!